Tigilan mo na yung budol-budol galing sa Davao. Please lang. Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabak-labak with evidence. Kumusta kayo dyan, oy? Okay lang ba? Naka-move on na ba lahat kay Pastor Apollo Kibuloy? Hindi pa, oo, hinihintay pa natin kung ano ang maging action na lumagpas na ang 48 hours sa sinabi ni Risa Hontiveros. Pero ito ang ating chika. I don't know kung napanood nyo na ba ang videong ito. Yung saan, ito yung reaksyon ni Speaker Martin Romualdez tungkol sa mga paratang na mga Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Talagang si Martin Romualdez talaga ang parang warrior ni Pangulong Bongbong Marcos at siya talaga ang sumagot sa mga issue. Meron pa siyang nasabi na baka nabudol-budol daw tayo. Ay, naku. Panoorin natin ang video at kayo nang bahalang humusga, magbigay na yung opinion, kuro-kuro. Watch this video. So, unless we have proof na yung mga aligasyon ninyo na kung bakit nananawag ka dyan sa ating mahal na President Ferdinand R. Marcos na bumaba sa pwesto, sana mag-isip-isip muna kayo, at ilabas mo yung mga prueba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Walang katotohanan yan. Di ba? Si Mr. Former President sabi na sa drug list, na-check natin, never si President Ferdinand R. Marcos ay nailagay sa drug list. Kaya hindi ko lang kung nag-i-story ka na naman. Tigilan mo na yung budol-budol galing sa Davao. Please lang. Dapat magkaisa ang buong Pilipinas. Baka meron kayong mga concerns or issues na kailangan iharap mo yung batas na baka na ilabag mo yung sa administrasyon mo. Pero tigilan mo na lang yan kasi yung Pilipinas nagtatrabaho ng maigi at nakikita ng buong mundo nakakaisa na ang Pilipinas. Kung kayo lang dyan sa Davao ay gumagawa na lang ng mga istorya. Uulitin ko, tigilin mo na yung budol-budol nyo. Diba? Dapat seryoso na tayo at igalang na lang natin ang ating presidente ng trabaho ng maigi, masipag siya at talagang tinatrabaho niya yung magandang buhay para sa mga Pilipino. Maraming salamat. Congressman Romualdez seems like warning you, do not throw stone if you're living in a house of glass. Yun ang pagkasabi niya. Sino? Ni Romualdez, huwag kang babato ng bato kung ang bahay mo ay gawa sa glass. Eh, ang problema, nipahat lang itong akin. Hindi ba dito? Babalikan ka kasi konting respeto daw sa Pangulo. Lahat tayo pa yung magkamali. Ano ilabas niya? X-rated na humihindot ako ng babae. Bakit? Hindi siya marunong? Turuan ko siya. Ano? Nagdakaw ako? Putang ina. You can reach the heavens na mayor ninyo ako for 23 years. May nakita kayong improvement pambahay ko sa sakyan ko pati sa pananaw. Ako ba'y nagpunta ng abroad? Hindi nga ako ayaw mga pumunta ng... Nakapunta ako ng abroad dahil duty ko nung presidente ako. Pero sabihin mo mag-abroad gastos ng gobyerno. Puta, maggastos ka ng aeroplano sa gobyerno, manood ka na ng F1? Anong di kay ko ninyo makitaan sa media, o naanatadiritanan karon. Bomo, bago pa ko nitong dire, di gyud ko ganahan. Kana bitong makitaan ko nimo, maghatag-hatag og bugas kay naay nasunugan, maghatag-hatag og ingonani kay nay bahaan nya picturean i-post nako. Di gyud nako na batasan.
Muna wa gyud tay mahimo diha. Og di pud mo ganahan ana, ayaw lang ko ninyo. So, napanood nyo na ba, kabibig? Ako naman, they have the right naman si Speaker Martin Romualdez para magbigay ng kanyang sagot sa mga paratang ni Pangulong Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Lalo na ang mga Duterte may karapatan ding magsabi kung ano ang kanilang nalalaman, kung ano ang kanilang emosyon sa mga pangyayari ngayon na hindi nila naintindihan saan ba papunta ang bansa natin. Parang hindi nila naintindihan ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? So, sabi ng iba, kabibig, alam mo, but na lang may mga vloggers na talagang nagsasabi ng katotohanan, nagbibigyan ng impormasyon, and knowing na sana, yung iba sinasabi nga, bayaran kayo pag against the government. Pag against the government talaga, bayaran na? Hindi nyo ba dapat alamin kung bakit kami against the government? Yung iba nga, against the government. Yung ayaw na, yung mga hindi naintindihan nila kung ano ang nangyayari, na they're expecting next month, bababa na ang presyo ng bigas. Kasi marami kasing pledges, kabibig eh. Every now and then, pag uuwi si Pangulong Bongbong Marcos galing sa ibang bansa, may mga pledges. Pero hindi namin naramdaman yung mga pledges. Ano ba talaga, kabibig? So every now and then, maghihintay lang kami, parang you have to work by yourself and do not trust the government. O hindi ganun. Mag-trust pa rin tayo sa government natin because our president is doing his job. And sabi pa ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi siya nagpasyal-pasyal sa ibang bansa. Nagtatrabaho siya doon para sa ekonomiya ng ating bansa. Kaya nga marami siyang dalang pledges, kabibig. Ha? Pero ang tanong lang, kailan ba itong pledges na ito ay maisa katuparan at maramdaman natin sa sobrang dami ng pledges? Hindi sana mayaman na ang Pilipinas, kabibig. Hindi sana umahaw na tayo sa kahirapan sa sobrang pledges. Hanggang pledges lang ba, kabibig? Hindi ba pwedeng sabihan mo yung mga tao, Pangulong Bongbong Marcos yung nag-pledge sa'yo na, oy, pasok kayo sa Pilipinas. Pasok mga suki. Ilagay nyo na ang mga pledges para mag-boom ang ekonomiya ng Pilipinas. Kung lahat ng pledges na ipinangako ng iba't ibang bansang pinuntahan ni Pangulong Bongbong Marcos ay talagang naisa katuparan, edi mayaman na ang Pilipinas. Edi parang Singapore na ang Pilipinas. Pero wala pa rin, kabibig. Tumataas pa rin ang bilihin, kabibig. Bakit ganito, kabibig? Hindi ko alam, kabibig, kung bakit ganito ang nangyari. Basta may pledges. Yun ang importante, may pledges. So, kailan niya, kabibig? Basta maghintay ka, basta may pledges. So, yun lang, mga kabibig, ang ating latest lebak-lebak for today. Sabi ni Speaker Martin Romualdez, nagtatrabaho ang ating presidente. Totoo naman, nagtatrabaho si Pangulong Bongbong Marcos. Sino ba hindi nagsasabi na hindi siya nagtatrabaho? Nagtatrabaho si Pangulong Bongbong Marcos, pero yatang nakulangan ang mga tao. Kasi yung mga sinasabi niya, yung mga pangarap niya para sa bansa, parang hindi pa klaro. Parang ang dilim-dilim pa ng tinatawag na liwanag ng pagbangon muli ng Pilipinas. Yun lang. Bye everyone! See you next time!